Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Nandito po tayo sa daily journal natin at makibukas po kayo sa akin sa Lucas 12, talata 6 hanggang 7. Sabi po doon, hindi ba't ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang mga buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga sa mga maya. Purihin ang salita ng Panginoon. Sa mga talata po ito, meron po tayong 4 na puntos na pag-uusapan. Ang unang puntos po is nagpapakita kung gaano kahalaga sa Panginoon ang kanyang mga nilikha. Sa verse 6 po nagpapakita ito na kahit na po ang maliliit na maya ay hindi pinababayaan. Ang maliliit na nilalang niya, alam niya ang pangangailangan, alam niya ang bawat detalye sa mga ito. Ito po ay nagpapakita kung gaano iniingatan ng Panginoon ang kanyang mga nilikha. Pangalawang puntos po is nagpapakita kung gaano pinapahalagahan ng Panginoon ang tao, ang kanyang nilalang, kung gaano ito kahalaga. Sabi nga po sa verse 7, mas mahalaga ka pa sa maya. Alam po ng Panginoon ang lahat ng detalye sa buhay natin. Alam niya kung ano ang iyong pinagdadaanan. Ganun kalalim ang pagkakakilala niya sa iyo, sa akin, sa bawat isa. Alam ng Panginoon kung ano ang iyong pinagdaraanan, ano ang iyong pangangailangan. Ganun ka kahalaga sa Kanya. Pangatlong puntos po nagpapakita ng assurance na wala tayong dapat ikatakot. Sapagkat alam ng Panginoon kung ano ang iyong pangangailangan, handa niya itong ibigay sa iyo. Handa niya itong i-provide sa iyo. Wala tayong dapat ikatakot. Walang puwang dapat sa ating puso, sa ating buhay ang takot. Sapagkat nariyan ng Panginoon, kasama natin sa araw-araw, handa siyang tumulong, handa kanyang gabayan. Ito po ay nagpapakita na hindi tayo dapat matakot at sinisigurado ng Panginoon na nariyan siya, kasama natin siya. Ngunit meron tayong kailangan gawin. Kailangan nating hanapin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Diba sabi nga po sa Matthew 6, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kailangan po nating hakbangan ang ating pananampalataya. Kailangan buong puso po natin itong ibigay sa Panginoon. Hanapin po natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran upang mapagtagumpayan po natin ang mundong ito. Upang mahanap po natin ang kapayapaan, ang kaligayahan, ang kasiyahan, ang kagalakan na hinahanap natin. At walang puwang sa atin ang anumang takot sapagkat kasama natin ang Panginoon. Hanapin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Saan po ba natin ito matatagpuan? Sa kanyang mga salita. Sa Bible, ang kanyang mga sinulat na salita. Ito po ang ating gabay. Kaya po, nasain po natin, bigyan po natin ng oras, bigyan po natin ng disiplina ang ating mga sarili. Ako, ikaw, tayong lahat. Nasain natin, dili-diliin, basahin, isa puso ang mga salita ng Diyos. Sapagkat doon natin matatagpuan ang katotohanan, ang kasagutan sa ating mga katanungan, sa pangangailangan natin. Kinakausap tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya maglaan tayo ng oras sa isang araw upang pag-aralan, dili-diliin ang kanyang mga salita. Ganun kahalaga. Nagpapakita yung journal natin na ganun kahalaga para makita natin kung ano ang
binibigay sa atin na salita na kasagutan ng Panginoon sa araw-araw. Doon natin matatagpuan ang kasagutan sa katanungan natin. Saan pa po? Sa pamamagitan po ng pananalangin. Ito po ang ating komunikasyon sa Panginoon. Dito po natin buong puso nasasabi kung ano ang gusto nating ipahayag sa Panginoon. Ano ating nararamdaman, maging ang ating mga pangangailangan, maging ang ating saloobin. Kaya po, nasain po natin na lagi po tayo makipag-communicate sa Panginoon sa pamamagitan ng ating prayers. Buhayin po natin ang ating prayer life. Ikaw, ako, tayong lahat, kinakausap tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Kaya po, nasain po natin na araw-araw po natin kausapin ang Panginoon. Maghanap po tayo ng tamang oras, paano po tayo mag-pray, paano po tayo makikipag-communicate sa Panginoon. Ganun din po sa pamamagitan ng pakikipag-fellowship. Pakikipag-fellowship po natin sa kapwa believers na nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Ang bawat experience po ng bawat isa, kapag ito po ay na-share po natin, ito po ay nakakapagbigay ng kalakasan, ng pag-asa. Kapag narinig po ng ating mga kapwa believers kung ano yung ating karanasan, ito po ay nakakapagbigay ng kalakasan. Maging sa iba pong mga kapatiran natin, sa iba pong makakilala sa mga non-believers, ito po ay mabisang paraan upang makapagpalakas po tayo sa kanila. Kaya po sa pakikipag-fellowship, sa sharing, isang malaking kalakasan din po ang naibibigay nito upang maipahayag po natin ang kabutihan ng Panginoon. At sa pagdalo po sa mga church gathering, sa Sunday Cell celebration, ito po ay nakakapagbigay po ng oras upang tayo po ay mag-worship, dumulog, papurihan ng Panginoon. Kaya po, ang Sunday Cell celebration is mahalaga, isang way po na papakita po natin how we love ang ating Panginoon, how we love Jesus, how we live by faith, we live with the glory of Jesus sa ating buhay. Kaya po, isang mahalagang pagtitipon po ang Sunday Cell celebration upang maipahayag po natin at mapapurihan po natin ang ating Panginoon. Pang-apat po na puntos is nagpapakita po ito ng gaano makapangyarihan ng Panginoon. God omniscience. Sa mga talata pong binasa natin, nagpapakita po doon na kahit na ang buhok natin ay bilang ng Panginoon. Papakita po ito na how powerful is God, na alam niya completely kung ano ang detalye sa buhay natin. Alam niya, aware siya kung ano ang pinagdaraanan mo, ano ang pangangailangan mo, ano ang struggles natin sa buhay. Ganun ka-powerful ang ating Panginoon. Na alam niya lahat ng detalye sa buhay natin. God is omniscient. God is all-powerful. Alam niya, malalim ang pagkakakilala niya sa bawat isa. Sa iyo, sa akin, sa bawat isa. Sa apat na puntos po na ito, paano po natin ito maisa sa buhay? Una po is, i-recognize natin, kilalanin natin kung gaano tayo kahalaga sa Panginoon. Sa mga talata po ito pinapakita na you are valuable tayo, mahalaga tayo sa Panginoon. Kaya i-recognize po natin ito na mahal po tayo ng Panginoon at wala po tayong kakulangan. Walang kulang sa atin sa bawat isa. Mahal tayo ng Panginoon. Ganun po, buong puso po nating ibigay ang ating pagtitiwala. Buong puso po nating isuko sa Kanya ang ating pananampalataya. Buong puso po natin isuko ang ating buhay sa Kanya sapagkat
mahal tayo ng Panginoon at iniingatan tayo ng Panginoon. Buong puso rin po natin yakapin ang kanyang presensya. Doon po natin matatagpuan ang kapayapaan, ang kaligayahan na hinahanap po natin. Ang kasagutan sa ating mga katanungan, ang kasagutan sa ating mga pangangailangan. Kaya buong puso po natin yakapin ang presensya ng Panginoon. At dahil po sa pag-ibig na yon, sa pag-ibig ng Panginoon, ito po ay kaya nating i-extend o ibigay sa ating kapwa. I-share po natin ang gospel ng Panginoon dahil sa pagmamahal po natin sa kanila, gusto po nating makita at maibahagi sa kanila kung gaano sila kamahal ng Panginoon na handa pong buong puso tayong yakapin ng Panginoon. Ano man ang ating pinagdaanan, ano man ang sitwasyon na meron tayo. Nandiyan ang Panginoon upang lagi tayong gabayan, tulungan, upang lagi po tayong yakapin, upang lagi po tayong bigyan ng tulong at gabay. Sa kabuuan po, ang Luke chapter 12 verse 6 ay nagpapakita kung gaano na lang ang pagmamahal at pag-iingat ng Panginoon sa kanyang mga nilikha. Kung gaano kahalaga ang tao na kanyang nilalang. At nagpapakita po ito ng kasiguraduhan na hindi po tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mamuhay sa anumang takot, kung hindi mamuhay tayo sa kapayapaan, pagmamahal, kaligayahan, kagalakan, sapagkat lagi po natin siyang kasama. Ngunit kailangan po natin hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran upang matugunan, masumpungan, matagpuan po natin ang kapayapaan, katatagan, kaligayahan na nagmumula sa Kanya. Kailan po, purihin ang Panginoon sa Kanyang mga salita. Isang magpagpalang araw po sa bawat isa.